itong si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ano na ito? 101 na yata ito, di ba? 101 years old na ito. Patapos na sa kanyang ah, ah, sa kanyang karir sa politika. Hmm? Ito yung kanyang last na posisyon. Imagine niyo pinag-courtesy resignations na ang lahat ng mga official ng administrasyon Yung lahat ng mga cabinet rank na mga positions, pinag-courtesy resignations ni PBBM. Kasama siyempre sa nag-submit ng courtesy resignation, itong si Enrile. Pero hindi pa rin tinanggap ni PBBM, Kasi, itong si Enrile, kahit sa edad niya na yan, makikita mo, pa rin sharp pa rin ang mind. Sharp pa rin ang mind. Sharp pa rin ang isip. At ang medyo maganda dito kay Enrile, mukhang mas naging matino ang kanyang mga pananaw sa mundo nitong panahong na siya. Nitong panahong matanda na siya. Medyo maganda na ang mga sinasabi nito. Nung mga panahong kasi, lalo nung matapos yung EDSA People Power Revolution, ito yung mga kasama sa mga nagpasimuno ng kudeta laban kay Cory Aquino Ibig sabihin, pagdating sa mga prinsipyo ng demokrasya, pagdating sa mga prinsipyo sa konstitusyon, parang hindi kumbinsido si Enrile diyan Pero ngayon, iba na ang mga sinasabi niya. Medyo matino na. Tama naman yan kasi sa edad na yan, kung mawala man siya sa mundo, at least mayroon naman siyang legacyng maiiwan na maganda. At least yung mga huling sinabi niya bago man siya mawala sa mundo ay magaganda. Ang medyo magaganda at tama na mga sinasabi ni Enrile nitong mga huling araw. Nagbigay siya ng komentaryo dito sa ginawa ng mga senador tungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. At magaganda ang komentaryo ni Juan Ponce Enrile. Sabi ni Juan Ponce Enrile ito, well, it says without saying that they, yung mga senador daw, are not familiar with the constitution that they serve. Yan yung sabi ni Enrile. Makikita mo daw sa mga nangyayaring ito ngayon, dito sa impeachment ni Sara Duterte, na ang mga senador ay hindi alam ang konstitusyon na dapat sana'y tinataguyod nila at pinagsisilbihan. Actually, yan ang malungkot na katotohanan. Yan ang malungkot na katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Tama si Enrile. Sino ba yung mga pictures sino ba yung mga senador na nasa pictures? Tingnan nga natin. Ayan, nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Padilla, Jaime, at kahit na mga lawyers yan, itong si Cayetano at saka si Escudero, lawyers yan. Pero hindi rin ibig sabihin na lawyer ka. Alam mo, matatag at tama yung grasp mo sa konstitusyon. Kaya ang nangyayari ngayon, dalawang klase. Yung mga senador na talaga namang walang alam halos sa konstitusyon, tulad ni Padilla, nila Bongo, nila Bato. Nanalo lang kasi ang mga ito sa kasikatan. Siyempre kilala. Panahon ni Duterte, laging nababanggit itong sila Bato. Siyempre si Padilla, artista. Si Bongo dahil sa kanyang mga pagkukunwari ng malasakit centers. Yan, nanalo. Kung ikukumpara mo naman yan sa mga tulad ni Franz Castro, ni Luke Spirito, ni sino pa bang mga magagaling na hindi nanalo? Si Sani Matula, yung kandidato namin sa Bunyog, si David De Angelo. Ang layo Ang layo. Kaya lang dahil ang eleksyon sa Pilipinas sa senador, kung sinong sikat, kung sinong kilala, mga tulad nila Lito Lapid, yun na nga, itong si Padilla. So ganyan na. So anong nangyayari ngayon? Sa isang napaka-importanting usapin, ito na ngang impeachment ng Vice Presidente, makikita mo, wala. Kaya kahit si Enrile, sabi ni Enrile, it says without saying that they, yung mga senador, are not familiar with the constitution that they serve. Ang una-una dyan, sabi ni Enrile, yung ginawa ni Bato de la Rosa na nag-motion to dismiss
Sabi ni Enrile, that's very unparliamentary. Yung ginawa ni Bato, nag-motion si Bato to dismiss the impeachment o the articles of impeachment. Ang komentaryo doon ni Enrile, that's very unparliamentary. Oo nga naman. Bakit? Ay kasi sa Constitution, ang magiging mga judges ng impeachment na bubuo ng korte ay yung mga senador mismo. Iko-convert yung Senado sa impeachment court. Yung mga senador ay magiging senator judges. O ngayon, sa ilalim ng prinsipyo ng konstitusyon, kapag judge ka, impartial ka. Impartial. Ha? Anong ginawa ni Bato? Siya pa yung nag-motion to dismiss. O tama si Enrile, napaka-unparliamentary. Alam niya ba ang konstitusyon? Ang nakalagay sa konstitusyon, dapat ang mga judges, judges man yan ng judiciary, or umaaktong judges katulad sa impeachment court, dapat niyan impartial. Impartial. Paano mo ngayon masasabing impartial ka? Kung ikaw mismo na senator judge ang nagmo-motion to dismiss, ibig sabihin hindi ka impartial, partial ka doon sa akusado kasi ikaw pa yung nagpapadismiss. Kaya tama yung sabi ni Enrile, that's very unparliamentary. O kaya nga lang ang problema mga kabunyog, mga kababayan, na napaka-basic ng principle 'yon. Napaka-basic ng principle 'yon. 'Di ba? Napaka-basic na kung ikaw ang magja-judge, ang principle niyan, dapat fair ka, dapat impartial ka. Ay kung ikaw na mismo yung nagmo-motion to dismiss, senator judge ka, very unparliamentary. O yan. O, ang isa pa, mga kabunyog, mga kababayan, si Padilla. Si Padilla, naalala nyo nung nagkaroon ng hearing si Amy Marcos, yung Senate Committee on Foreign Relations, tapos nandun si Nicolas Torre. Anong sabi ni Padilla? Alam mo General Torre, pasalamat ka. Walang order sa amin si FPRRD at saka si BP Sara na ipasite ka in contempt. Kung may order sa amin, ikaw aanuhin ka. Isasite kita in contempt. Ako pa mismo ang mag-ano sa'yo. Ako pa mismo mag-i-escort sa'yo. Papunta dun sa kulungan mo. Anong ibig sabihin nun? Very basic. Pag senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi naman loyalty doon sa kung kaninong politiko. Totoo naman, mayroon kang political affiliation. Pero wag ka namang garapal na pagdating na doon sa Senado, senador ka na, ang loyalty mo ay nasa isang politiko o isang political camp. Hindi mo na yan sinasabi. Hindi mo naman garapal na ginagawa yan. Ay si Padilla, hindi, garapal talaga. Total, ang sabi rin ni Padilla, ako, sunugin nyo man ako, mangangamoy ako, Rodrigo Roa Duterte. Imagine niyo yan. Anong principle ang inaano niyan, ang binabiolate niyan sa Constitution? Na ang loyalty mo kapag nakaupo ka sa gobyerno, lalo pat inelect ka ng mamamayang Pilipino, ang loyalty mo ay sa Constitution at sa mamamayang Pilipino. Hindi sa kung kanino mang politiko. Itong mga ito, ang loyalty ng mga ito, nila Padilla, nila Bongo, nila Bato, nila Marcoleta, nila Amy, ang loyalty ng mga ito sa Duterte. Di ba? Ang tindi. Kaya, yung mga principles natin sa konstitusyon, hindi alam ng mga ito. Hindi alam. Ang isa pang principle sa konstitusyon na napaka-basic, accountability of public officers. Accountability of public officers. Sa accountability of public officers, pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno na pinaniniwalaang nakagawa ng mga katiwalian at pang-aabuso. Yan yun. Pero dito, wala. Hindi sa kanila importante ang pananagutan. Para sa kanila, ang importante, kakampi sila ni Sara Duterte. So anuman ang mangyari,
didipinsahan nila si Sara Duterte. Yung mga pananagutan, wala yan. Alam nyo, isang buong artikulo sa Constitution yan. Mga kabunyog, ang accountability of public officers ay isang buong artikulo sa Constitution. Article 11. Sa katunayan, ang impeachment, wala yan doon sa Legislative Department. Wala yan doon. Ang impeachment nakalagay doon sa accountability of public officers. Imagine niyo yan. And yet itong mga politikong ito, itong mga senador na to, hindi nila alam yan. Accountability of public officers. Seryoso yung mga aligasyon sa Vice Presidente. Seryoso yun. Mabibigat ang mga aligasyon sa Vice Presidente. At ano ang nakalagay sa ating konstitusyon? Ang mga matataas na officials, kapag inaakusa ng mga seryosong paglabag sa konstitusyon at sa batas, pwede mo silang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Ngayon, kung sa impeachment makitang wala namang sala ang ini-impeach na officer, i-acquit mo siya. Pero hindi mo pwedeng i-dismiss kasi seryoso yung aligasyon mo eh. Kaya mo nga pinapa-impeach kasi seryoso yung aligasyon mo. Paano mo ngayon masasabing seryoso yan? Dadaan siya sa istriktong proseso. Anong proseso ang dadaanan? Unang-una dadaan sa Kamara, sa House of Representatives. At bubusisiin doon yung mga aligasyon. Kung may ebidensya nga ba. Sufficient ba in form or substance? Kung sufficient in form of substance, kailangan pa rin ng di bababa sa 1/3 na endorsement ng boto ng mga kongresista. Pag nakalusot sa ganyan, seryoso talaga. Dadalhin na ngayon sa Senado. At pagdating sa Senado, trial shall proceed forthwith kasi seryoso nga yung aligasyon. Ngayon, pagdating sa Senado, magkakaroon ng trial. Didesisyon ang mga senador bilang impeachment court. Guilty or not guilty. Pag guilty, tatanggalin sa pwesto. Pag not guilty, acquitted, mananatili siya sa pwesto kasi hindi napatunayan yung mga aligasyon sa kanya. Yan ang pagpapanagot sa mataas na opisyal ng bayan, impeachment. Tapos ngayon, ang gagawin nitong mga senador na ito, gusto nila i-dismiss na ang articles of impeachment. Ibabasura nila ang impeachment, hindi na puproceed sa trial. Anong klase itong mga to? Hindi ba nila pinapahalagahan ang pagpapanagot sa mga inaakusahang opisyal ng bayan na nakakumit ng katiwalian? Wala ba sa kanilang bearing yun? Hindi sa kanila importante yun? Sa kanila, ang importante sa kanila, kakampi nila ang impeach na official, kaya dapat ipagtanggol nila ito. Ay basic sa Constitution to. Accountability of public officers. Yan ang mga kabunyog. Kaya itong mga ngayon, hindi lang naman ang mga tulad ni Padilla, hindi lang naman ang mga tulad ni Bato at ni Bongo ang lumalabas ngayon, walang alam sa Constitution. Obvious na sila walang alam sa Constitution yan. Obvious yan. Pero mayroon ding mga may alam sa Constitution tulad ng mga abogado na si Cayetano at si Escudero. Pero dahil sa interest nila sa politika, nawawala na rin ang alam nila sa Constitution o binabasura nila ang Constitution o kinakaligtaan nila ang alam nila sa Constitution. Binabaluktot nila ang Constitution. Yan ang nangyayari sa Senado natin. Yan ang nangyayari. Yung mga wala talagang alam sa Constitution na wala tayong magagawa, wala talagang alam sa Constitution yun. Yan na sila Bato, sila Bongo, si Padilla. Pero mayroon namang mga may alam sa Constitution, tulad ni Marcoleta, tulad ni Cayetano, tulad ni Escudero. Pero dahil may mga interest nga sila sa politika, itong si Escudero gusto niya talaga ma-retain ang pagka-Senate President niya. Mukhang pinangakuan siya ng mga pro-Duterte Black Senators na mananatili siyang Senate President, susuportahan siya. Basta't siguraduhin niya na madidismiss ang impeachment kay Sara kung paanong paraan man yan. Bahala ka na. Kaya ngayon yan ang ginagawa ng paraan ni Escudero. Katulong niya dyan si Cayetano. Pareho yan abogado. Kaya ang nangyayari dito, marunong, nag-aral, UP College of Lupa ang mga yan. Yan si Escudero. Nag-aral yan ng batas at mga abogado. Pero dahil sa interest nila sa politika, sa ambisyon nila sa politika, kahit yung konstitusyon, kinakaligtaan at binabaluktot nila. Yan ang nangyayari sa atin. Kaya tama si Enrile. Well, it says without saying that they, the senators,
are not familiar with the Constitution that they serve. Yung mga walang alam, talagang walang alam. Yung may alam naman, pilit na binabaliwala ang alam nila para sa kanilang interes sa politika. Yan ang malungkot na nangyayari ngayon sa kasalukuyang Senado ng Pilipinas. Ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito na. Matapos ang June na ito, pag June 30, papasok tayo ng July. Pagpasok ng July, magsisimula na ang trial sa July 29. Balik na naman tayo sa laban dito sa mga senador na to. Kaya ang bunyog po, nagpaplano ng mga rallies, July 28, mag-i-elect ng mga opisyal ang Senado at ang Kamara. July 29, magsisimula na ang impeachment trial. Suportahan niyo po ang bunyog. Kailangan nating i-expose ang kapalpakan, kabangkarutihan itong mga senador na ito. Kapwa yung mga wala talagang alam, tulad nila Padilla, nila Bongo, nila Bato, at pati yung mga abogado na sanay may alam. Pero dahil sa ambisyon at interes sa politika ay nagiging mga oportunista. Kinakaligtaan ang alam nila sa konstitusyon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, samahan niyo po ako sa patuloy na paglaban para sa bayan, mga kabunyog. Bantayan natin itong mga senador na ito pagsimula ng impeachment trial. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.